Ang tanggapan ng Pangulo ang naiulat na may pinakamataas na gastos, 2.25 billion. Confidential fund. Yes. 2.31 billion para po sa intelligence fund. So magkaiba po pala yun. Oo. So pagka inad mo, 2.25 plus 2.31, ba halos 5 billion. Ayan, pinakikita natin sa telebisyon. Sa report na ito ng COA? Report po yan ng COA. Oo nga, no. Aba, talaga naman. Noon pa lang 2023, umabot daw ng 10 bilyong piso ang nagastos para po sa pondong confidential and intelligence fund, kung saan ang tanggapan ng Pangulo ang naiulat na may pinakamataas na gastos. Sa dami po nito, ibutakin mo, 10 billion noon pong 2023. Last year lang yun. Last year. Ganito po ang, ayan, may pinakikita namin, report po ng COA yan. Bakit nakafocus tayo sa tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di ba? So sa 10 billion na confidential and intelligence funds, kalahati halos ay sa Office of the President. Yes. Ayun daw po ay ayon sa taunang ulat sa pananalapi ng COA para po sa mga pambansang ahensya ng gobyerno noon pong 2003. At saka titingnan mo dyan, Jen, ang dami, no? Na, pati MMDA meron eh. Meron, BIR. Oo nga. DILG, Justice, Office of the Vice President, National Defense, pati Games and Amusement Board. Meron yung pagkor. Para pati pa na sa, Kasi kaya nga, ayan nga ang pinupunto natin. Ito report ito ng COA. Bakit nga ba, ang tanong na lagi natin dyan, bakit ba nanggagalaiti tayo? Ang ipinupunto nga ni Kong Dante, bakit ang nakafocus lang tayo sa Office of the Vice President? Kung ang pag-uusapan paggastos at kung paano nililiquidate, mas maganda kung pinag-usapan lahat. Kung gusto talaga natin ng gumawa ng batas para masinop ang pondo na ginagamit po sa intelligence at sa confidential, ipatawag natin ang lahat ng mga ahensyang ito. Di ba? Di baka sa kanila meron ding Mary Grace Piatos. May version na gano'n. Baka meron din silang uwisi. Kasi confidential na. Hindi nga. Paano ba nila niliquidate sa ibang ahensya yan? Baka meron silang kropek. Di ba? Litsong ba? Chicharong bulaklak. Mga ganyan siguro. Di ba? Talaga naman, Aba, talaga naman. Alam mo ba, Nelson, noon pa lang 2023, umabot daw ng 10 bilyong piso ang nagastos para po sa pondong confidential and intelligence fund, kung saan ang tanggapan ng Pangulo ang naiulat na may pinakamataas na gastos, 2.25 billion. Confidential fund. Yes. 2.31 billion para po sa intelligence fund. So magkaiba pa pala yun. So pagka inad mo, 2.25 plus 2.31, ba halos 5 billion. Ayan, pinakikita natin sa telebisyon. Sa report na ito ng COA? Report po yan ng COA. Sa Justice, Transport. Ito ba yung mga opisina na, kasi kapag military ay intelligence fund. Kapag mga government officers, civilian, ay confidential fund. So sa 10 billion na confidential and intelligence funds, kalahati halos ay sa Office of the President. Yes. Ayun daw po ayon sa taunang ulat sa pananalapi ng COA para po sa mga pambansang ahensya ng gobyerno noon pong 2003. At saka titingnan mo dyan, Jen, ang dami, na pati MMDA meron eh. Meron, BIR. Nga. DILG, Justice, Office of the Vice President, National Defense, pati Interior. Games and Amusement Board. Meron yung pagkor. Para pati pala sa, Kasi kaya nga, ayan nga ang pinupunto natin. Ito report ito ng COA. Bakit nga ba, ang tanong na lagi natin dyan, bakit ba nanggagalaiti tayo? Ang ipinupunto nga ni Kong Dante, bakit ang nakafocus lang tayo sa Office of the Vice President? Kung ang pag-uusapan paggastos at kung paano nililiquidate, mas maganda kung pinag-usapan lahat. Kung gusto talaga natin ng gumawa ng batas para masinop ang pondo na ginagamit po sa intelligence at saka confidential, ipatawag natin ang lahat ng mga ahensyang ito. Di ba? Di ba ka sa kanila meron ding
Mary Grace Piatos. Oo, may version na gano'n, di ba? Baka meron din silang uwisi. Kasi confidential nga eh. Yun na nga, oo. Paano ba nila niliquidate sa ibang ahensya yan? Baka meron silang kropek. Di ba? Litsong ba, chicharong bulaklak, mga ganyan siguro. Di ba? Talaga naman, oo. Ayun nga po yan ang anong ipaliwanag siguro ito ng di ba ng Kongreso sa dami po nito. Ibantakin mo 10 billion noon pong 2023. Last year lang yun. Last year. Oo. Ganito po pinakikita namin, report po ng COA yan. Bakit nakafocus tayo sa tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di ba? Edi sana pinatawag din natin pala yung mga ahensya ng ito, mga head ng agency, na meron po, para ipaliwanag din paano nila ginastos itong intelligence fund na ito. At ngayon dyan, Oo. kasi halos patapos na kasi ang audit ng COA ay medyo matagal eh. Ay, totoo naman Yung yan. 2023, ngayon Kaya may proseso yan eh, oo. Naglalitawan, di ba? Alam mo ba na ang isa sa report na lumabas ngayon sa Commission on Audit ay yung tungkol sa flood control project ng MMDA? Yan. Oo. Oh. Lumilitaw na 22, halos kalahati. 22 dun sa 58 flood control projects ng MMDA ay nakita ng COA na bakit nyo binayaran ng kompleto? Hindi naman daw na kompleto Ay, hindi pa natapos? at hindi rin natapos sa contract time. Ganon? O ang budget, 510.58 million. O delayed yung project. Pero binayaran ng tapo, ng complete ng annual audit report ng COA. Ang sabi nila yung delay ay dahil sa poor strategy sa monitoring and implementation, kaya nagbabago-bago ng target completion date. Oo. Alam mo pa kung gaano katagal ang delay? Gaano katagal daw? Hanggang 310 days. Tako po. Di halos sa taon. Ay, Grabe. hindi na tayo magtataka dyan. Yun ang mga project na nakikita natin ngayon sa kalsada, di ba? Ay, oo. Oo. Alam mo, yan kasi, flood control kasi napakahirap mo i-depensa yan. Ayun pa. Kaya napakahirap mo. Kung ikaw taga-COA, isa sa pinakamahirap mong suriin yung flood control. Kasi nasisira yan anytime eh. Eto pa, Jen. Oo. Ang sabi ng COA, dyan sa 12 project, 12 project, di ba pagka may project, may consultancy services yan. Ay, yes, may nangyayari yan. Yung 12 na yun, mayroong consultant na kinuha. Pero alam mo ba kung ilan lang yung natuloy? Na proyekto. Isa lang. Out of 12 Oo, projects. puro consultant na. Ay, yan ang sinasabi natin. Ha? Pero hindi naman ginastusan ng ng intelligence fund yan. Na yung pondo mismo para sa project. Flood control projects ito yung yan. sinasabi natin. Oo. Ha? Na kapag ka sa Commission on Audit at tungkol sa paggastos ng pondo, Commission on Audit ho talaga ang Trabaho talaga kasi may nila yan. trabaho. Ha? Oo. Oo. Kaya nga, ang magiging problema na ipinupunto ni Kong, pwede ba naman, yung Kongreso, sapagkat power of the purse kayo, ang problema mo yan, kung magkaiba ang naging resulta. Yes. Investigasyon ng Kongreso, investigasyon ng COA, paano ngayon ito? Magkakano kayo magkaroon ng compromise? At saka kasi ongoing dyan eh. Oo, yun yun na ang nga. hindi maganda eh. Ongoing eh. Paano okay, kung- sana kung halimbawa tapos na yung COA, tapos tsaka nyo titignan kung tama ba yung sagot at paano kung ang recommendation, proyekto diba? yun kinasasagutan din ng mga mambabatas? Yun pa. Di ba? Oo. Kung paano kung ang mambabatas ay miyembro ng Quadcom? Meron kang report ng COA. Halimbawa, yung iba pang mga project. Paano ngayon yan? Di laking paliwanagan yan. Yan ang hihintay natin kasi isa-isang nilalabas ng COA ngayon eh. Ha? Oo. Paano kung yun nga, sinasabi mo, ang sumunod dyan, eto po yung programa ni Congressman ganito. Yan. Eto ang report ng COA. At ang totoo, maraming mambabatas sa meron laging ganyan. Totoo yun. Kumbaga parang call up ng yan. Ipaliwanag mo nga, Congressman. Oo. Ang isa sa problema pa ng COA kuminsan, Nelson, 5 taon na nakalipas ng proyekto, lalabas ang report nila, Oo. wala na yung congressman. Ayun pa. Baka ang congressman patay na. Yun nga ang super delayed kasi ang kanilang pinalalabas na
audit. Kasi nga, masinsinang audit eh. Kaya nga sabi ni Kong Dante Jen, hindi, mas maganda dyan, pre-audit. Yan, pwede mo naman yung bantayan yan eh. Bago pa i-implement, in-audit mo na kung tama yung paggagastusan. Yan. Diba? Pwede naman anyan palang gawin yun eh. Oo. Kasi ang kinakat-yun na lang daw ng COA, paano namin i-audit yan? Di pa naman natatapos yung proyekto. Kaya quarterly ang auditing namin, di ba? Anyway,